Pinakain ko na kayo ah. Bakit sinasalubong nyo na naman ako ha? Ito po yung ating mga native. Tapos meron na rin po ako dito yung itik na nagkasisiw noon. Ay yung pato pala. Malalaki na po sila. Nandun po yung iba sa kulungan. Hindi sila makalabas. Yan, so 2 weeks na po mga ka-farm yung ating mga alaga ngayon. Kaya naghahalo na po tayo ng feeds. Yung chick booster at saka yung starta. Ito na po yung mga ka-farmers. Katulad pa rin po nung ating ginagawa dati, ipinaghahalo muna natin. Hindi natin binibigay ng biglaan. Ito nga pala yung ginawa ko na budiga. Bali, kubo po siya na second floor. Ayan, ito po yung ang hagdan. Hindi pa naaayos. Tapos may taas. O yun po yung taas. Yan. 2 linggo na po mga ka-farmers itong ating mga alaga. Pero ipapakita ko po sa inyo kung bakit kahit sila po ay 2 weeks na parang nilalamig pa rin samantalang mainit na po yung kanilang kulungan dahil malalaki na po sila. Ano ba yung dahilan kung bakit nagkukumpulan yung ating mga sisiw kahit 2 linggo na po sila para pa rin silang nilalamig? Yan, titingnan po ninyo mga ka-farmers. Ayan, nandiyan po sila mga ka-farmers sa gilid. Di po ba normal na ganyan po yung ating mga alaga kapag sila po ay nilalamig? Pero ito po, hindi po sila nilalamig kasi mainit po dito sa loob dahil po yung nagmix na po yung dumi at saka yung ipa. Kaya nagkukos po yan ng init. Ayan po yung ating mga ilaw na tigo 100 watts. Nakataas na po yan. Ayan. So ngayon, hinihingal na po yan sila sa gilid. Yung ating mga alaga. Ang dahilan lang po yan kung bakit nandiyan po sila sa gilid kasi yung gilid po na yan, yan po yung tuyo. Ito po yung gitna. Ayan po, basa po yan. Ayan para silang nandidiri. Ayan, so kaya hindi ko pa naman ito mga ka-farmers tinatanggal kasi mamaya i-disinfect ko pa yung grower house po na paglilipatan po nito. At ang plano ko po dito pag naalis na po ito sila dito ay hindi ko na po ito i-disinfect. Bali tanggalin ko lang po itong mga ipa kasi ang ilalim naman po nito ay sako. So pag natanggal po yan, malinis na po yan Pagkatapos ay ano lang po to, may 1 week pa po kasi ito na pagitan na pahinga bago siya masalangan uli. Kaya kahit buhusan na lang po ito siya ng Suntrox o kaya ay chlorine. So ito po mga ka-farmers 2 weeks po sila. Dapat po ay wala na po tong ipa. Kasi ito din po yung pagmumulan ng ammonia ng kanilang pagkakasipon. Kaya dapat po ay matanggal. Ayan po na nandidiri sila. So ito po mga ka-farmers tong mga ganito na hindi sila kumakain. Dapat yun silang bulabugin. Hoy, tanghali na. Mga gising naman kayo, hindi naman kayo tulog, pero bakit hindi kayo almusal na? Pinagalitan. Yan o. Hoy, kumain na kayo. Ayan. Pati na ninyo po mga ka-farmers yung gilid, mga tuyo, kaya nandyan po sila. Grabe naman itong ating mga alaga nito. Marami pala sila, pero kapag katulad kanina, pagka nakaipon-ipon sa isang gilid, akala mo kakaunti lang. Ayan. So, yung tinan nyo mga ka-farmers yung nandito kanina sa kawayan. Inalis ko din. Ito na siya Yan, kumakain na.
Kasi kapag hindi po ninyo yan bubulabugin, tulad po nito hindi po yan kakain. Hoy, kain. Kaya yan po mga ka-farmers yung dahilan kung bakit mayroong mga maliliit na babansot. Kasi mahina po sila kumain. Ganun lang po yan, kaya dapat lang po silang bulabugin para po sila kumain. Mamaya po pagkatapos po yan kumain, babalik na naman yan doon sa kanilang pwesto sa mga gilid. Talaga naman So kapag kaganyan po mga ka-farmers, kailangan na po yan na mayroon pong space na open. Ito po i-open lang po natin tong space na to para po yung amoy dyan sa loob ay makakalabas. Yan. Mahangin po kasi dito. Kasi nasa tuktok po tayo ng bundok. Mahangin. Kaya hindi ko siya tuluyang ino-open. So ito po yung paglilipatan natin mamaya. Kailangan ko pa yan lilinisin. Madali lang po naman yung tuyo pagkatapos siyang i-sprayhan kasi mahangin Ayan mahangin. Kaya matuyo ka agad yan. So ngayon pupuntahan po natin yung 500 na nalipat na po natin galing dito. Titingnan natin sila. So ito po mga ka-farmers yung ating nilipat dito nung nakaraang araw. Hoy, nakikinig na naman kayo sa mga pinagsasabi ko Ito yung 500 na galing doon. O tingnan po ninyo mga ka-farmers yung pagkakaiba. Ayan. Tingnan po ninyo, ito open pero kalat-kalat sila. Samantala yung doon na kulob pati yung kanilang sahig pero nasa gilid po sila lahat. Kasi nga po nandidiri yung mga yung kasi basa yung kanilang sahig. So ito po mga ka-farmers ay ayan samantala medyo mahangin pa po dito. Gumagalaw-galaw po yung yung mga bahay ng spider. Yan, pero hindi po sila nilalamig. So, ito na po yung ating pakain po mga ka-farmers po Ito Ayan. So ano po ito? Yung mix na starta at saka chick booster. Kailangan pa po natin i-mix yan bago po natin tuluyan na 100% na puro po starta. Para hindi naman po magulat talaga yung kanilang mga tiyan, mga sikmura. Ito po yung ating grower house na kung saan ay dito po lalaki itong ating mga alaga. So yung ating ilaw po dito mga ka-farmers, sila po ay 15 days ngayon. Yung kanilang ilaw ay yung mga na lang, yung mga white na tigpa 5 watts. Yung binibigay po natin na ilaw. At tapos sarado lang po siya lahat hanggang po ilalim yan kasi mahangin. Mga ganitong edad po kasi kailangan pa po nila yan ng medyo hindi sila nahahanginan kasi medyo pa yan lamigin pa. Ayan, so para sila ay kumain din kailangan din nila ng konting bulabog. Ayan sabi po nila mga ka-farmers kapag kayong mga manok daw natin ay ating binubulabog, daw po yan, nai-stress tapos naapektuhan daw yung paglaki. Ano po yung say ninyo? Naniniwala po ba kayo doon? Hindi po ba mas mabagal yung paglaki kapag hinahayaan na po natin na sila po ay nakatunganga o kaya ipatulog-tulog lang po sa isang tabi? Yan. So sa experience po ko, kailangan po talaga na sila ay bubulabugin. Yan. Kasi kapag binulabog po natin yan, sabi nga po nila, dalawa lang po yung pupuntahan yan. Yung kanilang kainan at saka yung kanilang tubigan. Ayan po. So mas madali pong lumaki kapag mamaya-maya kumakain. Sinusundot ko lang po ito ng kawayan. Kasi kapag may chick booster pa, hindi po basta-basta po bumababa dito sa ilalim kahit wala na pong laman. Ito po, titingnan po natin. Ito po, ayan wala siyang laman, hindi po bumababa. Samantala may laman po yung taas. O kaya pwede din po yan alugin. Ayan. Magic. Kasi marami pa pong laman dito sa taas. Ito din. Ganon din to. Kaya kapag susundutin po natin yan ng kawayan, tulad yan yan. Bababa po siya. Kaya po kapag kayong inyong mga alaga, mga ka-farmers ay mga ganitong edad pa lang,
Tapos yung inyong pinapakain ay chick booster pa. Tsaka yung inyong pakainan ay ganito. So mga madaling araw, pwede po kayong pumunta dito. Ganun po yung ginagawa ko. Kasi hindi po kasi nagkukusang nagbababa ito eh. Para po sandok-sandokin. Sandok-sandokin. Yan o. Yan, para po bumaba. Ganun din to. Wala masyado. O kaya aalugin. Ganito po. Yan, bababa na. Pero po kapag kayan po ay puro na starter o kaya ay finisher, kasi po mga crumble na po yun, kusang bumababa po yan. Tira po nang walang walang nagkakamera. So ito po mga kaparmers, oh, walang kalaman naman pero halos mapupuno pa rin. Ayan po kapag ginalaw, ayan. Kaya kailangan na po ma-monitor natin yung kanilang mga kainan, patubigan. Ito din ang kabila, oh. Ayan, oh, bumababa ng kusa. Ay, ng kusa, hindi pala kusa. May nahulog na doon sa ilalim. Ayun. Ayos po yung ating mga alaga kasi wala po silang sipon. Hindi po sila nagkakasakit. So hanggang dito lang muna po mga ka-farmers itong videong ito. Kasi ako po muna ay magde-disinfect doon sa isang kulungan.